Lahat ng tayo ay hahantong sa kamatayan. Walang tao ang hindi mamamatay. Ngunit ang pagsapit ng kamatayan ay hindi talaga natin malalaman kung paano, kailan, at saan magaganap. Marami sa atin, kung ang realidad ng ating pagkabatayan, takot sa kamatayan. Marami sa atin, takot na pinag-uusapan kamatayan. Bakit? Tila kumbaga, para sa marami sa atin, ang kamatayan ay nangangahulugan ng katapusan ng lahat. Pero kung pananampalataya ang ating pagbabatayan, sa kaya na rin sinibigyan din ng unang pagbasa na ating narinig kanina, mula sa sulit sa Pablo sa Pagkata Roma, walang makapagwawalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Na kahit pa ang kamatayan ay hindi tayo magagawang ihiwalay nito sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na siyang sa atin ay nagbibigay ng buhay at patuloy na nagbibigay buhay at bumubuhay sa atin. Kaya kung magpanampalataya ang ating pagbabatayan, bagamat naroon ang katotohanan ng kamatayan, naroon din ang katotohanan ng paghahari ng Diyos. Kasi naman ating narinig sa Ebanghelyo mula sa Juan. Sa Ebanghelyo, natin ang paanyaya ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad. Huwag kayong umalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. At alinsunod ng paanyaya ay ang pangako ng Panginoong Yesus sa kanyang mga nanginig nating alagad. Sinabi niya, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Marunong na po maging maganda kayo ng matitirhan. Babalik ko at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Ito'y pagpapatunay ng pag-iral at katotohanan kayo paghahari. Naghahari ang Diyos. At inanais ng Diyos ang pagsapit ng takdang panahon tayo ay makakabahagi sa kalwalhatian ng kanyang kaharian. Oo, katotohanan ay tuturing ang kamatayan, pero katotohanan din ay tuturing ang paghahari ng Diyos, kung saan sa ating pagsapit doon ay naibilabang tayo ng muling pagkabuhay, ng buhay na walang hanggan at ang pakinabangan ng paghahari ng Diyos. Ito yung ating sinasampalatayanan. Ito ang ating pinaniniwalaan. Nanalig tayo sa Gregorio, sa kabutihang loob ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, ay makasasapit nawa sa kanyang kaharian. Makapakinabang nawa ang kalwalhatian ng paghahari ng Diyos. Hindi perfectong tao si Gregorio. Parang perfectong tao sa atin eh. Pero kahit kailan ay hindi natin mahuhusgahan ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos na siyang patuloy nagmamahal sa atin. Ang Diyos na siyang nagpapatawa ng ating mga pagkakasala. Ang Diyos ang siyang magmamanawan sa bawat isa sa atin. At siya rin magmamanawan kay Gregorio na makinabang ng muling pagkabuhay, ng buhay na walang hanggan at ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, ito yung paanyaya sa atin na tayo, habang nabubuhay pa, ay mapagsumikapan din na maging karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Sa Ebanghelyo ng Katolikos Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Matingkad na ito sa Panginoong Yesus. Ako ang daan, ang katotohanan ng buhay, walang mapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Na sa ating pagkakaroon ng matibay, patingkad at pagmumugnayan kay Jesus, sa ating pagkilala sa Kanya bilang daan at pauhalan ng pagmumulan ng buhay, yun din ang magiging katiyakan ng ating kapakinabangan, ng ating pagsapit sa paghahari ng Diyos. Manalig tayo, sumampalataya tayo, maniwala tayo, na si Gregorio sa kabutihang loob ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, alinawa, ay pasakitin niya sa muling pagkabuhay, sa buhay na walang hanggan, at sa kanyang kaharian. Sa mga naulila, normal po ang umiyak, normal na magdala
doon sa pag-aari ng Diyos. Ano? Kapay na. Mga kapatid, ganyan panalangin ang buong panalangin sa Diyos